Hi guys! Today is my birthday. Pero ito, magtitinda pa rin tayo. Tamang pray na lang sa pasasalamat sa panibagong taon natin na nandito sa mundo. I-share ko sa inyo yung order ko sa TikTok, pero napagtanto ko meron din siya sa Shopee. So ilalagay ko dyan sa link ang product nito. Same shop din siya sa Shopee at sa TikTok. Ito yung tuyo or yung dried fish, yung salinas. Titignan natin kung ano yung itsura niya para magka-idea kayo kung ano yung mabibili sa online. Ito yung shinare ko nung nakaraan na umorder ako. Pero hindi ko agad siya nabuksan. Kasi pinaubos ko muna yung yung natitira ko dito. Ito yung free niya. Ayan, dear valued customer, ito yung sinasabi nilang free. 1, 2, 3, 4, 5 pieces na maliliit na salinas. So sana maganda to at bago. Kasi kahit na siya tuyo, meron kasing dried fish na luma, 'di ba? Mas maganda yung bago. So dahil nilagay ko siya sa ref, nagkaganyan na siya. Titimbangin natin siya, guys. Wait lang. Try nating timbangin. Ito yung other side ng aking tindahan. Ang aking digital na timbangan, sobrang tagal na nito, sobrang tibay. Ayan guys, bili kayo niya, napakaganda niyan kasi maganda to sa mga gulay-gulay, sibuyas, bawang, saka sa tuyo. So, sakto siyang 1 kilo guys. So, sakto, walang daya. Walang labis, walang kulang. Seller, paano yung plastic na, timbang na plastic, charot. And guys, sakto sa timbang, walang daya. So, titignan naman natin yung itsura niya. Nakabalot siya ng papel. Kaso nilagay ko kasi siya sa ref. Nag-moist na siya. At, ayan. Ang ina-expect ko dito, yung mabibili ko ay yung may kaliskis. Pero, ito ay walang kaliskis, guys. Yung iba may kaliskis pala. Assorted pala siya. Ito may kaliskis, tapos yung iba wala. So, yan. Pero, ang tingin ko, bagong-bago siya kasi maputi pa siya. Silver pa yung balat ng salinas na to. Kaiba sila ng size. So, mas maganda dito kung gagamitan mo ng timbangan talaga na digital. Na-advise ko sa inyo, mag-invest kayo sa digital na timbangan. Kasi, meron sa akin lately, yung mga umuupa dito, mga dayo. Siguro sanay sila sa mga murang asukal. Ang laki ng tulong ng timbangan na yon, yung digital. Kasi ilalagay mo lang yung mismong price doon sa digital na yon, tapos lalabas na kung gusto ng customer mo na 10 pisong asukal lang. So ilagay mo lang doon kung magkano per kilo ang gusto mo. So example kasi sa akin, kung 25 ang 1/4, so ang 1 kilo nun ay 100. So dahil siya ay tingi, ako ng asukal, nagbukas ako ng asukal para sa kanila, ginawa kong 110. Nagdagdag ako ng 10 pesos. So, napakadali magkilo sa digital na timbangan. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest kayo doon. So, dito naman, okay na okay yung ating nabiling salinas. Bukod sa, yun nga lang, wala siyang kaliskis yung iba. Ang susunod yung titignan, kung bibili kayo ng tuyo, dapat tuyong tuyo talaga para mas malaki yung kikitain nyo. Pero dito, feeling ko, hindi pa siya ganun ka tuyo. Sabasa pa siya. So, kaunti lang mapapalabas nyo dito pag nirepack nyo. Pero mas mura siya kumpara dito sa palengke sa amin. So, ganun-ganun din. At dito yung nabibili sa amin, medyo luma-luma na. Kasi nga mahal. Kaya bihira bumili yung mga tao dito sa amin. Kaya naluluma yung paninda nila. Pero ito bago. Para sa akin, uulit pa rin ako sa pagbili ng tuyo na to, guys. Ngayon, nalagay ko muna to sa garapon. Baka maunahan ako ng pusa. Kasi may alaga akong pusa ngayon dito. Papakita ko sa inyo, sobrang itim, guys. So, ito yung alaga ko ngayong pusa. Dito lagi dinadala ng mama niya dito. Ayan ang mama niya. Sobrang tagal na. 3 times a year siya nanganganak, guys. Lagi siya nanganganak. Dito niya lagi dinadala sa tindahan ko. Pero feeling ko siya yung swerte na nagdadala dito sa sari-sari store ko. Every time na magdadala siya dito ng anak, lumalakas yung benta ko. Charot lang. Lalagay muna natin to sa garapon at ilalagay ko ulit sa ref. Mamaya i-repack, guys. At gagamit ako ng digital na timbangan. Tayo guys at i-share ko sa inyo yung mga paninda ko na inilalagay ko sa rep kasi meron akong note dito sa may bintana ako against dal. Ito yung bintana ko, meron akong listahan dyan na ang nasa rep ay yung toyo, munggo, miswa, cheese powder. So madalas ko na sa inyo sinishare na meron akong mga inilalagay sa rep at kaya ko inilalagay yon para hindi ako masiraan ng paninda, para magtagal siya at hindi ako malugi. So yun yung mga paninda kong nakalagay sa rep. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya inilalagay sa rep. So, dito sa kabila, guys, ayan.
nandito yung ating mani na hindi ko pa rin naluluto. Tapos, nandito yung ating miswa. Nandito yung ating sesame seeds. Ayan, yan yung mga nakalagay ko sa rep na hindi mga hindi dapat ilagay sa rep pero inilalagay ko sa rep. Meron pa tayong breadcrumbs dyan para ligtas sa sira. Tapos, ito yung ating miswa. Nakaripak na siya. Nandito siya sa lagayan ng ating mga soft drinks dito para hindi agad siya masira. Miswa, 9 pesos yung benta ko guys. Ayan. So, nandito naman sa kabila guys, nandito yung ating munggo. Ayan, naka-plastic na siya pero nakaripak na to guys, na tig to 20. Ayan, dalawang balot yung munggo natin. May miswa din ako dito kung hindi pa nare-repack. Tapos, ito naman yung pusit na galing sa koron. Nilagay ko rin sa rep para hindi agad siya masira. Pakita ko sa inyo yung itsura ng pusit. Ayan o, ballpen na pusit. So, magtatagal pa siya yung ano yan. So, ito, hindi talaga siya masisira. Kahit naman dried fish yan, inaamag yan. Kaya kailangan nasa rep. So, ito pa yung isa kong nasa rep, yung aking sibuyas. Para tumagal din yung buhay. Alam niyo naman, ang mahal ng sibuyas ngayon. 140 pesos yung kilo, 150 pesos. Kaya nandito. So, ito na nga lang ang sibuyas ko. Mamaya mamimili ulit ako. Ito ay tinitimbang ko sa digital para malaman ko yung presyo. Sa ating mga sibuyas, guys, ang presyo ko dito, 200 yung nilalagay ko dun sa timbangan. Yun, sakto na yung tubo nun, 40. Sakto na hanggang 50 pesos. Kada kilo. O, ganun ko siya binibenta. Minsan, pag sinisipag ako, tinitimbang ko na agad to isa-isa. Tapos, nilalagyan ko ng pentel pen dito sa balat kung magkano bawat isa. Para benta na lang ng benta. At ito pa yung isa kong paninda na nasa rep. Yung ating cheese powder na nilalagay sa popcorn, sa french fries. Para hindi siya mamuo. Kasi pag nasa rep siya, safe siya na sa pamumuo, hindi siya nagmo-moist. Lagyan nyo yung cheese powder nyo sa rep pag nabuksan nyo na. Kasi automatic yan, maninigas na, malulugi kayo. Ang cheese powder ko, ang benta ko naman ay 10 pesos ang takal nito. So, medyo mas malaki yung tubo ko kasi bihira lang may bumili nito guys. Bihira lang naman ang may nagluluto ng popcorn at saka nung french fries. Kaya yan, pati yung itlog na pula, dito ko na rin inilalagay guys. Ayan ang ating mga hindi dapat ilagay sa rep pero inilalagay ko sa rep mga kasari. So, ito naman yung ating toyo. Nakalagay diyan sa rep. Ayan. So, ang ganyan na mga kasari sa video ito. At maraming salamat sa inyong panunood. At happy selling sa inyong lahat. Happy selling. God bless. Bye-bye. Ayan, flex ko lang yung mga paninda ko. Ang aking stackable bean. Yung mga nakasabit ko dyan, seasoning, mga gatas, mga kape na classic. Ayan guys. Meron pa ako doong mga hihimayin ulit. Hindi tayo maubusan ng trabaho. Ano? So, ayan. Yung ating mga alak dyan. Yung chichirya natin sa taas na pagtat na ng presyo kasi para hindi na ako mahirapang sumagot ng sumagot. Meron pa tayo doon i-display. Meron tayong Max Glow doon. So yan guys. Tapos yung ating mga images.